Kasama natin, Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Magandang tanghali po sa inyo, Mayor. Salamat po sa oras. Good afternoon, Cheryl. Good afternoon po sa ating mga viewers. Mayor, paano ninyo tinanggap itong ang aligasyon, posible raw kabilang ho kayo sa umano'y destabilization plot laban sa administrasyon? Alam mo, Cheryl, nagulat nga ako eh. At nakita ko nga yung listahan nung pinakita sa akin nung anak ko. No? My daughter is a lawyer. Sabi nga niya, Dad, tingnan mo, ginawa nila para hindi mo sila kasuhan, nilagyan nila ng for confirmation. So talagang malicious, unfair yung ganun mga paratang. Dahil I've never been involved in such thing until since I was sent to jail in 2006. Ano? At ako natuto na dyan. So I'll never do it again. Pero Mayor, meron po ba kayong anumang impormasyon or intel na may actual nga po na grupo o individual na gumagalaw para po sa destabilization? Well, alam mo, maya-maya meron kaming naririnig na nag-urge na gumalaw na yung military. Pero ako naman sa tingin ko, ako sanay na ako, Cheryl, At alam ko preparations diyan, wala akong nararamdaman eh. Kaya yung mga ganung mga salita lang na about inciting or kaya agitating the AFP, parang kwan lang yun eh. Siguro mga sistema lang yun o kaya mga some sort of trying to influence the military, but I don't think the military will ever be compelled to do something extrajudicial unless there is a compelling reason. Mayor, sabi niyo po, ang anak niyo po ay may ipinakita po sa inyo na papel? Hindi, nakuha niya, kita niya sa social media at pinadala. Na kasama po ang inyong pangalan. Pero Mayor, nagbabala po kayo na ang destabilization nga ay hindi makakabuti sa bansa. Ano po ang nakikita po ninyong panganib kapag umabot sa ganitong punto ang politika? That's true, Cheryl. Kaya nga gumawa kagad ako ng aking statement immediately when I read it. At gusto ko lang paalam sa inyo na hindi po ito makakatulong ho sa atin. Dahil nung nangyari po yung 2006, bigla hong bumaba yung ating economy. At syempre yung mga naapektuhan ng mga sundalo at mga kasamahan ko sa kapulisan. Dahil nga napakarami naming involved dito, nahirapan. Nakulong kami, pati yung kanilang mga siyempre, yung kanilang financial status, hirap yung aming mga kapulisan din na talagang nabigyan na-filean ng kaso. So, hindi basta-basta ho to. At ako na po nagsasabi sa inyo, kung sakasakali yung gagalaw ho tayo ngayon, dapat to within the confines of the law. Lumabas po ang impormasyon na may ilang business leaders na umano'y gustong gawing consensus caretaker si Ramon Ang para sa political stability. What's your take on this? Well, si Mr. Ramon Ang is a well-established, well-accomplished individual in the business sector. Hindi po ako mag-aalangan kung sakasakali man na may mangyari at siyang ilagay na to head the caretaker government, pwede malaki ang kumpiyansa ng tao sa kanya considering his background at yung kanyang gawa sa ating bansa. Pero ulitin ko, siguro mga speculations lang yan. At sa ngayon, wala akong nakikitang paraan o kaya nakikitang aksyon ngayon na magkakaroon ng successful na destabilization move. Pero ano sa tingin nyo yung posibleng nagtutulak po sa ilang business leaders para maghanap nga ng caretaker figure sa panahon po ng political crisis? Frustration. And at the same time, trust in government. Because with all these allegations, maski na wala pang matibay na ebidensya, nakikita mo siguro, lalo-lalo na yung paratang mismo ng sister ng ating presidente that our president and some members of the family are involved in drugs. Seryoso ho yan. It's a very serious accusation at kailangan pabulaanan kagad ng ating presidente. And diyan po bumababa yung confidence. Patapos itong corruption na napakabagal ang
ang development o progress ng investigation. So siyempre nadi-disappoint ang business sector kaya siguro gumagawa sila ng ganyan mga speculations. So sa pananaw po ninyo, Mayor, nararapat bang magkaroon ng malaking papel ang private sector po sa usaping politikal na ganito po? Well, it's about time that everybody should already be involved. Ano? Kaya nga sabi natin, we have to speak up and speak out. And not only that, pati na rin yung religious sector, our youth sector, sila talaga yung stakeholder dito kasi sila yung maapektuhan 5 years, 10 years from now. Ano? Kung mali-mali yung mga decision natin ngayon. Kaya everybody should be involved. Itong laban na to is not only a whole of government approach. It should be a whole of the nation approach or whole of society approach, especially in the fight against corruption and against drugs as well. Apo. Bilang dating opisyal ng uniformed service, ano po ang nakikita niyong masama o mabuting epekto kung ang krisis ay mauwi sa isang military o military-backed reset, imbis na dumaan po sa normal na political process? Well, again, the question is capable ba sila to lead a civil government? Kasi kakaiba naman ang management sa structured na organization such as the military and police. Iba sa civil government and you should have an extensive experience in leading civil government. Kaya siguro kailangan talagang pag-isipan mabuti niyan kung anong next na move nila kung sakasakaling they're thinking about, taking over. But as I've said, looking at the current stance and current leadership ng Armed Forces of the Philippines, pati na rin ng Philippine National Police, wala akong nakikitang wala akong nakikitang impending action o kaya any signs or indicators whatsoever that they will be involved in anything extra legal. Very professional yung ating organization. Kaya natuto na rin. Sinabi niyo po na suportado niyo ang activism basta nasa loob ng batas nga. Paano ito may papatupad ngayon na sa panahon po na mataas nga ang emosyon at public anger? Tama lang itong ginagawa ho nating mga rallies. Napakaganda ho yan. Pangalawa ho, yung mga speaking engagement na ginagawa ho ng mga strong advocates ng good governance at anti-corruption. Malaking bagay yan. Alam nyo, napakaganda nung ginagawa ng mga ibang mga kabataan ngayon, yung mga kanta ngayon, na about corruption. Napakarami niya ngayon at ang malalim yung mga messages niyan. Sa ang ganda-ganda niyan, tuloy-tuloy lang. Yung mga pastoral letters na ginagawa ng ating simbahan, different churches, napakalaking bagay niyan. At the end of the day, it's not about personality. It's about teaching our people to choose the right leaders. Kasi alam mo, nakakalungkot, Cheryl, what I dread most is that with all these heightened emotions, with all this anger, frustrations, and disappointment that we are experiencing now, after 2.5 years, come 2028, bigla na lang kinalat uli ang pera. Nagmukha na naman pera ang Pilipino. Diyos ko, they will vote the same corrupt people. Hindi na tayo natuto, hindi na tayo nagising. Iisa na lang ang tawag sa atin. Sorry for the word, pero it's a capital T. Narinig natin ang boses ng mga kabataan noong huling eleksyon. Kita natin pag sila talaga ang gumalaw, pinaparamdam nila. Nakikita nyo rin po ba ito, yung kanilang involvement dito sa ganitong issue? At puna po ng ilang political strategist ay sinasabing hindi, mas gising na, mas mulat ang taong bayan. Totoo yan, And we would like the young people to take the lead. Alam mo kasi ang cultural tradition natin, like for example, dito sa Cordillera or probably in other places as well, it's only the elders have the right to lead. Only the elders have the right to make the decision, Hindi na dapat ganun ang pananaw natin. Let us allow our young people to participate in decision making and let us allow them to take the lead because they are the major stakeholders dito. Itong mga complex decision na gagawin natin, ang maapektuhan yung mga bata. Kaya kailangan talagang involved sila rito. And that's the reason why I encourage them to get involved in social activism, just like what happened
dito sa Baguio last week, around 5,000 students, or this just past week, they walk out of their classrooms to send a very strong message that we are against corruption. Yan, gustong-gusto namin yan. And we're allowing it in the city of Baguio. And we're even encouraging it. Mayor, bilang dating special advisor ng Independent Commission for Infrastructure, kontento po ba kayo dito sa takbo ng investigasyon sa mga aligasyon ng korupsyon? Well, sa totoo lang, from a personal perspective, mabagal na. Mabagal. That's why every time na ayoko na sana ma-involve Kaya lang, maya-maya, imbitahan ako ni Secretary Vince na samahan si General Asurin para i-orient siya dun sa, let us say, for rock netting, dun sa Davao, yung dito sa Ilocos Norte, yung mga flood control projects. And lately, nasa Cebu na naman kami. Again, General Asurin, dito sa mga, ano ba yung mga, kasi nagkaroon ako ng extensive na comprehensive na briefing done by experts sa rock netting, experts sa condense, mga experts sa mga flood control projects. Yun ang mga binabahagi ko ngayon kay General Asurin to watch out for these special features para at least alam niya. Kasi kung pupunta ka sa isang lugar, makikita mo, maayos naman. Pero pag tinitingnan mo na yung mga detalye, lalo-lalo na yung mga pinoint out ng mga experts, saka mo malalaman na, ito, substandard pala ito, marami palang kalokohan ito. Kaya yung nakita namin sa iba't ibang lugar na pinuntahan namin. Yung pong sinasabi niyong mabagal, nababagalan kayo. Nagkaroon po kami ng pagkakataon na makausap si Commissioner Babes, at mararamdaman mo yung frustration sa kanya na they want to do more, kaya lang tali at limitado ang kanilang powers. Kaya they're pushing and they're hoping na maipasa yung batas na makapagbibigay ng mas sa isang komisyon na makakapagbigay po ng more power para mas mabilis yung maging action dito po sa investigasyon on the flood control projects. Yes, Cheryl, I understand the sentiment of former Secretary Babes. Kasi kung hindi mo naman makompel na magsalita o kaya hindi mo makompel na magdala ng mga ebidensya o mga dokumento, talagang mahirap, napakahirap. Naramdaman ko yan when I was investigating yung Mama Sapano na hindi mo sila makompel na mag-attend ng hearing o kaya mag-submit ng mga dokumento. Kaya I understand his sentiment. Kaya kailangan talaga ng additional na powers. Meron ka nga kaming inimbitan na very significant na individual na critical dito sa investigation. Para kang nakipag-usap sa isang janitor Walang alam. Despite the fact na napakataas ng kanyang posisyon. Wala siyang kaalam-alam. Sabi ko nga, billions of pesos were lost. Did you ever file a single case? Wala na i-file na single case. Tapos wala raw siyang alam. Very frustrating. Pero you cannot compel him. Kaya yun ang situation ngayon ng ICI. And I commiserate with them. Napanood nyo na po ba yung mga nasabi po ni Pangulong Bongbong Marcos today, yung kanyang video statement po on yung pong pagrekomenda ng ICI at DPWH na kasuhan ng plunder, graft at indirect bribery o panunuhol sina dating House Speaker Martin Romualdez at Zaldico. Ano po ang reaksyon nyo dito? Yes, Cheryl, it's long overdue. At sana may mga matibay na ebidensya kasi iba yung okay na nag-file ka ng case o kaya ni-refer mo yung case sa ombudsman, pero iba naman yung ebidensya kasi ang importante rito ma-indict sila Dahil pag na-indict sila, dapat siguraduhin natin na non-bailable, and I'm pretty sure that the ombudsman is endeavoring to have a strong case na non-bailable at sana makulong sila sa ordinary jail. Na yung mga kasamahan talaga nila ordinary din na kriminal para maramdaman nila kung gaano kahirap talaga makulong talaga. O kaya pwede rin na yung mga DPWH at yung mga contractor ilagay sila sa ordinary jail at yung mga politikong ikukulong na korap na politiko, ilagay sila sa napakagandang jail para makita ng taong bayan
at maramdaman din nito mga korap na kontraktor at DPWH na bakit ang sasarap ng buhay nito mga korap na politiko, pati yung kanilang kulungan napakaganda rin. Magsasalita na yung mga yan dahil alangan naman na sila lang yung naghihirap. So yun ang sana mangyari. But for ICI at DPWH to recommend po, ay tiwala po kayo or tingin nyo po they really have a strong case? Kasi sabi nga rin po sa na hindi pwede, katulad ng ICI, hindi pwedeng manipis eh. Kailangan talagang solid yung ebidensya o yung link. Yeah, Cheryl. Kaya nga ang ginawa ng ICI, it was just a referral. Based dun sa kanilang resulta ng kanilang hearing at yung mga pieces of evidence na nakuha rin nila. It is up to the ombudsman to develop the case and gather more pieces of evidence, material evidence, para talagang matibay yung kaso once na ma-indict sila sa Sandigan Bayan. Mayor, isingit ko na rin po yung tungkol po dito sa proseso ng pag-terminate ng Baguio Tennis Court Project ng Diskaya-owned construction. Paano nyo po masisiguro na matatapos pa rin po ang proyekto para sa mga residente? Well, alam mo, 87% tapos na yan, Sherry. 87%. The cost of that project is around 115 million. No? Short of 115 million. 87%. Alam mo, natitira na lang na trabaho dyan. Maganda yung structure. Kasi ang gumawa naman yan, hindi talaga yung Diskaya eh. Pinasubcontract yan eh. Pinasubcontract. Kaya galit na galit ako dyan eh. Nagulat na lang kami na pinasubcontract. Yung pala, doon namin na-discover na yung pala yung negosyo niya nung lumabas na to nung itong mga fiasco na to. Saka namin na-realize pala, talaga nga pala, talaga, totoo pala na pinasubcontract ito. Ano? Kasi diretso ko talaga yung subcontractor niyan eh. And second is, but since structural engineer, binabantayan namin mabuti. Kaya maganda. At hindi lang tennis court ito, this is actually sports complex na ang laki-laki parking sa ilalim, meron pa siyang kasamang rainwater harvesting facility, tapos meron din siyang mini restaurant, at meron din pa siyang mga pickleball courts. Ano? At yung siyempre yung yung tennis court. Actually, unang gumawa niyan is Pro Court. Yung Pro Court kasi is a company na talagang yan ang kanilang core competence and highly recommended by the Tennis Court Association. Kaya yun ang rekomenda namin sa contractor. At sila nga yung kinuha. Unfortunately, for some reason, mali yung ginawang base bago pininturahan ng Pro Court. Mali yung ginawang base. Tinanong ko nga yung Pro Court, alam nyo palang mali yung base. Bakit nyo tinuloy? Sabi ko, you're supposed to protect your reputation. Outright, sabi nila, sir, we're very sorry, Mayor. Kasi nalaman namin na galit ka na raw, kaya inapuran na rin lahat. Sabi ko, bakit nyo ginawa yan? Alam nyo na, nasacrifice tuloy yung quality. But, ang gagastusin na lang namin is 8 million pesos 8 million. para maging maayos. And nakita naman, kinausap namin yung mga last week, minute namin yung Tennis Court Association and they're very much satisfied with the structure. Yung last mile na lang, yung talagang pavement na lang ng tennis court. Kaya we came up with a plan of action, magkakaroon uli ng bidding, ipapastak namin lahat. And then we're going to invite reputable, including Pro Court uli, kasi nag-apologize ang Pro Court at aayusin naman daw nila. But they still have to go through the bidding process. At ang utang pa namin sa St. Gerard, sa Diskaya, 27 million. 27 million pa, pero hindi na namin. Sabi ko nga, wag na natin bayaran yan. Sabi ko. Kung gano'n din lang. Anyway, nag-manifest sila last October 15. Sinabihan na kami ng St. Gerard na they can no longer continue with the project because they're financially unstable. So, natanggap namin, we deliberated on it, and about 3 days or 4 days ago, I sent a letter of termination notice sa kanila, and we're just waiting for them. Kasi may due process yan eh. So, we're due process, magkakaroon pa ng verification position. Hintayin pa namin yan, and then iterminate na namin sila. And
ang kanilang liquidated damages kasi since January namin sila nag-impose kami ng liquidated damages. As of October, umabot ng mga 5.8 million because they're paying us 20,000 pesos, 20,200 pesos every day. Marami pong salamat sa inyong oras, Baguio City Mayor Benjamin Magalong. Magandang hapon po.